Habang buhay. Hindi na siya baka lang siya, pero ganyan talaga siya. Iisip niya, tapos matutupi na natin. Pero sabi na, katulad ng regular na aso. Asan si Chico? Nasa bed po. Magpapaliwarm lang po. Asan si Chico? Ano mo yung pagpapainom po kasi ng cardio, sinasama ko yung tapos nakakain naman niya. Ay, nainom na ako. Si Chico. Yung tayo po naman ha. Masigla. Ang tayo, okay. Okay. Tapos yung pagkain, kumakain. Asan si Chico? Hindi naman kailangan yun. Chico. Hello guys, ngayon nga palang araw na to ay nasa vet kami. Dito yan sa Malabon, sa Burfi. Kusan ko laging dinadala yung mga alaga ko. So syempre, dito ko na din dadalhin yung bunso namin, si Chico. Don't worry guys, nandito lang naman kami sa vet para sa kanyang first visit, para sa kanyang first dose ng kanyang deworming. So huwag kayo mag-alala guys, wala naman siyang ibang sakit ha. So, ito na nga po guys, waiting kami na matawag yung aming number kasi pang-apat kami sa mga dumating dito sa clinic. So, ayan na nga, habang nag-iintay kami na matawag yung number namin, ano pa nga bang gagawin ko? Di syempre mag-video. So, ito na nga, turn na nga ni Chico, so kinuha na siya ni Kuya. Tapos, sumasok na sila doon sa loob para mag-ready and get ready si Chico. Wala pa po siyang record, ma'am, no? Wala pa po, pero dati yung mga alaga ko dito sa inyo. So, ayan guys, pinapirma na ako dito ni Doc ng patients, ano ba tawag dito? Patient's record. So, ayun, patient's record. So, sinulat ko yung pangalan ko, kung saan ako nakatira, yung cellphone number ko, at saka yung pangalan ni Chico. Tapos, ano pa ba? Kung magkano yung ilo-loan ko, charot. So, yun na nga guys. So, tinatakpan ko dito yung cellphone number ko kasi baka maisipan nyo akong sendan sa GCash. Wag na, uy, nakakahiya naman. Bali, ang first dose pala niya dito guys ay hindi po injection, kundi patak. Patak lang po kasi sa sobrang liit niya, hindi po niya kakayanin yung injection. Kaya patak lang muna sa kanya. So yun, dito lang kami, waiting ako sa kanya, pinapanood ko lang yung mga ginagawa sa kanya. Syempre, as a poor mom, lagi akong excited sa mga alaga ko kung ano yung mga kailangan na gawin para sa kanila. Tapos syempre, support lang ako. Ayan si Chico, alam ko kinakabahan yan. Kasi first time niya visit sa doc Alam nyo guys, mga kanatnat, ganyang kaliit na aso, sobrang hirap din alagaan kahit na ganyang kaliit. Akala nyo madaling alagaan yung ganyang kaliliit na aso. Sobrang napaka-fragile nila guys, sobra-sobra. Kaya sobrang ingat na ingat ako dyan sa mga aso ko. Kasi sa totoo lang, napaka-sela, napaka-fragile nila sobra. Yung feeling mo pag binuhat mo sila, mababalian na sila ng buto-buto. Diyos ko, grabe. Yung tapos pakakainin mo sila, ayaw nilang kumain. Hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Kailan pinanganak ito, ma'am? Ano po, October 18. Sabi kaya na pa ng bonus. October 18. Alam niyo ba guys, last time, nag-seizure yan si Chico. 2 times siyang nag-seizure. Yung first na seizure niya is yung mister ko ang kasama niya. Tapos yung second, nandito na ako sa bahay pero wala ako, nasa baba ako. Tapos tinawag lang ako ng mister ko. Tapos ayun nga, nag-seizure na siya. Pero after nun, pinainom ko lang siya ng tubig na may dextrose with honey. Tapos mga sumunod na oras, naging okay na siya. Hindi na siya nag-seizure ulit. Thanks God. Kaya guys, sa mga kapur parent ko dyan, dapat lagi kayong may dextrose powder na naka-ready sa bahay or honey para in case na magkaroon ng problema guys. Yun lang naman yung solusyon sa mga ganyang minimize na problema. Pero syempre, kapag talagang hindi nakakayanin ng mga alaga ninyo, kailangan nyo na silang dalhin sa vet. Pero as of now, doon sa alaga ko, yun lang naman yung naging treatment ko sa kanya. So, naging okay na siya. Kaya no need ko na siyang dinala sa vet. And tsaka may experience na rin kasi ako dun sa past na alaga ko. Ganun lang yung nangyari sa kanya. Same sila ng problem. So, alam ko na kung ano yung gagawin ko the next na may nangyari. So, ayun na nga, nangyari nga ulit. Kaya, alam ko na yung gagawin ko. Pero guys, iniulit ko lang ha, para lang yun dun sa mga case na
hindi sila ganoong kabad. Pero pag kayo may mga bad na talaga ng mga problem sa mga alaga nyo, need nyo na sila syempre dalhin sa vet for their check-up. So, yun lang guys. So, ulitin ko sa mga may alaga na katulad ko na maliliit, sobrang liit, please lang guys, pakiingatan nyo sila and love them all of your life. And guys, bye-bye na for now and please do subscribe to my channel and leave a comment below for more updates. Please check the notification bell for more updates. Bye!